Magandang hapon sa bawat isa. Ngayon ay dumako tayo sa The Church Has Officers. Yun ang ating pag-aaralan ngayon. Nung nakalipas ay pinag-aralan natin na ang isang church ay pwede ring tumulong sa ibang church patungkol sa evangelism. Kung sila ay nangangaral na si Jesus ay tagapagligtas. Ngayon ay pag-aralan natin ang patungkol sa sino nga ba ang mga officer ng church. Ano ba ang mga tawag sa kanila? Dito makikita natin sa Philippians chapter 1 verse 1. Sabi ito, what are the two officers in the church? May blank dyan. At merong close in open parenthesis na pastors, elder, and pastor. Yan yon. Yan yung officer ng church, elder, tsaka pastor. Ibig sabihin, mga matatanda na sila sa medyo marami silang alam. Naging matured na sila sa pananampalataya. Ganon din yung pastor, sila'y nakakapagturo na. Ngayon, yang elder at pastor, meron siyang ibang katawagan. Andyan yun sa blank. Yan yung isasagot natin. Makita natin sa Philippians chapter 1 verse 1. Basahin natin. Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, and all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishop and deacons. Ayan. Ang tawag sa kanila ay, dun sa blank, bishop at saka deacons. Ano ba ang trabaho niyan? Bishop at deacons, or elder or pastor. Sila ay, ang trabaho nila ay para doon sa mga saint, to all the saint in Christ Jesus which are at Philippi. Kung saan sila nandun sa church na yon, ang trabaho nila ay para doon sa mga saints. Ano bang gagawin doon sa saints? Sila yung mga tao na nilinis ni Kristo ang kanilang mga kasalanan. Pag sinabing saint, sumampalataya na sa Panginoong Kristo. Sa ibang grupo, ang pagiging saints ay pinagbobotohan nila kung sino ang gagawin nilang santo. Ang pananampalataya sa Panginoong Kristo, pag binasa mo ang Biblia, ikaw ay nagiginang santo o banal kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Bakit? Dahil ikaw ay binayaran na ng Panginoong Hesus ang iyong kasalanan. Isang example ng elder or pastor dyan or bishop dyan sa Philippi ay si Paul and Timotheus. Si Timothy, siya ay tinutukoy na pastor dyan sa lugar na yan. Sa lugar na yan na kung saan ay isa rin na tinatawag na church. Pero si Timothy ay pinadala yan ni Apostol Pablo sa mga churches na kung saan ay nanggaling din siya. Dahil maraming pinupuntahan si Pablo ng mga church o mga Kristiyano. Yun yung mga saints, yung mga sumampalataya na sa Panginoong Hesus. Kaya makikita natin, ang elder or bishop, sila yung mga tao na naging malago na sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Marami na silang naunawaan at pwedeng ipaliwanag nila doon sa mga nanampalataya na. Sila yung mga elder at saka saint. Hindi ibig sabihin na naging merong pumunta dyan na matanda sa atin o sa isang simbahan ay sasabihin na natin, ito ay elder na sa pananampalataya. Hindi. Pwede siya ay maedad na, pero hindi po pa rin siya maikukonsider na elder o yung official ng church. Hindi yan edad ang pinag-uusapan o
o itsura ng medyo maedad na o matanda na, kundi yung estado ng kanyang paniniwala sa Panginoong Jesucristo. Siya ay matagal na at ang kanyang pananampalataya ay medyo matatag na. Yung bishop naman, siya yung nagtuturo. Hindi naman ibig sabihin na meron kang nakilalang teacher, pagtuturuin mo na ng Biblia. Kailangan lumago muna siya sa pagkakilala sa Panginoong Hesus at pagkaunawa ng salita ng Diyos. Kaya sila yung mga tinatawag na official ng church. Mga leader ng church. Ngayon, tingnan naman natin yung letter B. Sabi ito sa 1 Timothy chapter 3 verse 3 to 13. This basahin natin. This reference gives the qualification required for these two officer. Yan. Yung 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 13 ay nandiyan yung mga reference na makikita natin kung ano ang qualification ng elders or pastor. Yan yung mga officer ng church. The term bishop, elder, and pastor yung sa note. The term bishop, elder, and pastor are used interchangeably. In the New Testament, we prepare to use the term pastor because the other two has been given unbiblical ecclesiastical connotation. Ayan. Bakit pastor yung ating ginagamit? Kasi minsan yung elder at saka bishop hindi siya ginagamit ng mga totoong mga believer. May mga tao na gumagamit niyan hindi dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, kundi dahil sa politics. Katulad ng mga elder, ginagamit yan salitang yan ng mga tulad ng mga Buddhist, mga ganyan. Sila ay elder dahil sila ay matanda na doon sa kanilang grupo. Sabi ko nga sa inyo, hindi tandaan tinitingnan, kundi yung uri ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Yung elder kasi, pwede mo magkamali ka dahil matanda na yung tao. At yung bishop naman, ginagamit naman yan sa politics. Kapag bishop ka, mataas ang posisyon mo sa simbahan, ikaw ay bibigyan din ng posisyon ng gobyerno sa kanilang mga pagpupulong. Igagalang ka rin nila. Pero yung mga pastor, hindi yan ganun. Pag sila, pastor ka lang. Ayan. Pero pag tinignan mo sa Bible, yung bishop at saka pastor, the same lang yan. Kaya ang kalimitan na ginagamit talaga natin ay pastor. Dahil pag sinabing pastor, papasok talaga sa isip mo, siya yung nagpapastor doon sa church. Pag sinabing bishop, ang papasok sa isip mo, meron siyang mga hinahawakan ng maraming tao, meron siyang pinamamahalaan ng maraming tao. At pwede siyang isang tao na merong posisyon sa gobyerno. Kinikilala siya ng gobyerno. Ganun yun. Kaya, ang kalimitan natin na ginagamit ay pastor para makita talaga na ito ay officer talaga ng church. Minsan kasi yung bishop, hindi naman officer ng church, kundi marami lang siyang sinahawakan ng mga simbahan. Parang siya yung pinakamataas sa lahat ng mga pastor. Ibisipin mo, ang pinakamataas dyan, hindi naman yung bishop, kundi ang Panginoong Hesus mismo. Ang pastor ay under shepherd ng Panginoong Hesus, hindi siya under ng isang bishop. Ganun yun. Dapat maunawaan natin na tayo ay naglilingkod sa Diyos, hindi doon sa tao. Pero yung word na bishop, para bang siya yung napakataas doon sa simbahan na parang pagdating mo niya doon, dapat mong paglilingkuran siya. Iba ang turo ng Panginoon. Ang paturo ng Panginoon, servanthood. Kung sino yung leader, dapat siya ang maglilingkod sa mga tao.
siya yung maglingkod sa mga mananampalataya. Kaya nga siya tinawag ng Panginoon para maging pastor, para paglingkuran niya yung flock. Kaya nga sabi niya kay Peter, love my sheep, sabi niya. Sabi niya kay Peter, do you love me, Peter? Love my sheep. Ibig sabihin, paglingkuran mo yung aking mga tupa. Hindi, ngayon, sila ang pinaglilingkuran. Kasi sila ay tinawag na bishop. Kaya medyo may mali doon. Tatulad ng elder naman, pag matanda na yung isang tao, na elder na yan. Hindi ganon. Kundi, merong kwan yan. Merong tinitingnan na qualification. At ang qualification na makikita natin ay dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 13. Tingnan natin ha. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 13. Verse 1. Tingnan natin ang isang qualification. It is true saying, if a man desire the office of the bishop, he desireth a good work. Ibig sabihin, ang isang tao, pwede siyang maghangad na maglingkod sa Panginoon bilang isang bishop. Makita niyo yung word na bishop ginamit dyan. Pero yung word na bishop na yan, pag tinignan mo, pastor din yan. Si maghahangad ng desire ng office of the bishop. Ibig sabihin, naghahangad siya ng desire na maging isang pastor. Ganon. This is the true saying, if a man desire the office of a pastor. Ganun lang kasimple yun. Kasi ngayon, pag sinabing bishop, ay medyo mataas ng tingnan. Mas mataas sa pastor. Hindi ganun. Bishop and pastor, parehas lang yun. Okay. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, and apt to teach. Yan. Nakita nyo, yan yung mga qualification ng isang bishop. Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not at brawler, not covetous. Yan, napaka taas ng qualification ng isang pastor. Kaya pag nakita nyo yung isang pastor na nagiinom ng alak, sabi ito, not given to wine. Hindi siya dapat umiinom ng alak. Not striker nor greedy of filthy lucre, but patient, not at brawler, not covetous. Kaya makikita nyo yung qualification ng isang bishop. Kaya bakit wala kang makikitang pastor na nagiinom ng alak? Dahil naandun yung nakasulat yan na sa qualification na hindi siya dapat niya ginagawa yun. Number 4. Marami pang qualification. Isa lang yung example natin yon. Hospitality. Up to teach. Yung pagiging hospitable, pag meron tayong mga bisita dyan, hindi natin pagtatabuyan. Ano, may gustong pumunta dyan sa atin, hindi yan pagtatabuyan ng pastor. Bakit meron bang ganon? Kasi may mga experiences kasi na pumapasok sa isang church, yung isang tao na pulubi. Madungis. Gusto niyang makarinig ng salita ng Diyos. Sasabihin ng pastor, huwag ka dito. Umalis ka. Ayan. Madumi ka kasi. Hindi pwedeng ganun. Kailangan meron hospitable siya. Entertain niya pa rin. Kahit ganun. At meron siyang good behavior. Nakita niyo yung tao, hindi niya basta sisigawan na, bakit ganyan pumasok ka dito? Yan. Yan makikita niyo, yan ang mga karakteristik o mga katangian ng isang pastor or bishop. One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. Yan.
Tulad nito, verse 4. Kapag na yung mga anak din daw, kailangan nagsusunod dun sa kanya. Bakit kailangan na ganon? Kasi may makikita kang pastor na yung anak hindi sumusunod sa kanya. Ay pwede mo sabihin, ay bakit nagpapastor pa rin yun? Hindi naman pala sumusunod yung anak sa kanya. Yun. Doon natin makikita na yung disqualification ng isang pastor. Halimbawa, si Ludi, tapos si Luis, hindi na nakikinig sa akin, hindi sumusunod sa akin. Tapos, kung ano-anong ginagawa, disqualification yun. Kasi bakit? Bakit hindi ko kayang turuan yung mga anak ko? Kasi may nakikita siyang mali din sa akin. Ganun yun. Kaya makikita natin na ganyan yung qualification ng pastor. Sabi rito verse 5, "For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God?" Yan, pinaliwanag sa verse 5. Paano kung hindi niya kayang pamahalaan yung kanyang pamilya, di hindi niya rin kayang pamahalaan yung church. Verse 6, "Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil." Verse 6, hindi siya dapat bata pa sa pananampalataya. Pag sinabing novice, bata pa yon. Kukunti pa lang yung kaalaman niya. Nagpastor na siya. Anong mangyayari sa kanya? Magiging mayabang siya. At pagdating ng oras, ay pwede siyang hatulan ng Diyos dahil sa kanyang kayabangan. Sabi rito sa verse 7, "Moreover must have good report them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil." Kailangan meron siyang good report. Tayo, nagre-report tayo sa halahala. Kung may nag-support sa atin, nagre-report tayo. Yan, kailangan meron tayong good report. Pero kung ang report natin ay bad na, mahirap nang magpatuloy. Verse 8, "Likewise must be the deacon, be grave not to double tongue, not given to much wine, not greedy and filthy lucre." Ito naman yung deacon. Ang deacon din o yung elder na tinatawag, yung mga matatanda sa iglesia, hindi rin to dapat umiinom ng alak. Yan. Not double tongue. Ano yung double tongue? Yung palakwento ng buhay ng may buhay. Yan. Not given too much wine. Sabi ito, not greedy of filthy lucre. Hindi siya dapat palainom din ng alak. Pag sinabing elder o deacon sa church, elder, hindi siya din dapat palainom ng alak. Kasi nagsiset siya ng example. Kaya makikita natin na yan ang mga qualification ng mga tao sa church. Hindi dahil para sila ay maging leader, kundi sila ay para maging examples. Verse 9, sabi ito, "Holding the mystery of the faith in a pure conscience." Siya yung nangangalaga ng pananampalataya na tunay ang kanyang hangarin na ipangaral niya talaga yung totoong pananampalataya ng salita ng Diyos. Verse 10, "And let this also first be proved, then let them use the office of deacon, being found blameless." Kita niyo yung word na deacon, dapat ay may magandang katangian. Pag sinabing blameless, walang kapintasan yung katangian ng isang deacon. 11, "Even so much their wives be grave not, slanderers, sober, faithful in all things." Ayan. Pati yung kanyang asawa, tinitingnan din. Baka hindi rin siya maayos ang kanyang pamumuhay. Kaya makikita natin
na pag sinabing church, grabe ang qualification, yung elder at saka yung elder o yung bishop o yung pastor o yung deacon. Parehas lang yung pastor at saka yung bishop o yung elder at saka yung deacon, parehas lang yun. Verse 12, let deacon be the husband of one wife, ruling their children and their own houses well. Katulad, yung deacon o yung elder ay ganun din. Dapat maayos din ang kanyang pamamala sa kanyang pamilya. Sa verse 13, yung last na verse natin, for they that have used the office of a deacon will purchase to themselves as a good degree and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. Kaya yan, kung sino man ang naghahangad na maging elder o yung office ng deacon, ay ganun din yung tinatawag na qualification niya. Mataas yung qualification ng Panginoon. Kasi sila ang mga officer o sila yung mga tao, hindi dahil sa para pasunodin nila yung tao, kundi para mag-set ng example. Kaya kung may tanong kayo, dyan muna tayo sa letter A. Letter A at letter A at saka letter B. Yan. Sino ba yung mga officer ng church? Ang officer ng church, nakita natin, yan ay ang elder or bishop, at hindi yan masyadong ginagamit yung word na yon. Ang kalimitan na ginagamit natin ay deacon at saka pastor. Bakit? Kasi nga hindi siya accurate. Kasi yung bishop ginagamit sa politics. Parang siya yung pinakamataas sa lahat ng mga simbahan. Kaya ganun. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Ang bishop ay pastor lang din. Kaya pastor na ang ginagamit. Makikita natin na yun ang ginamit natin na word pastor. Tapos yun namang elder ay medyo ganun din, may issue din. Kasi bakit pag matanda na, ay may kukonsider na natin na elder, pero hindi pa rin man siya malago sa pananampalataya. Maraming mga katangian pa rin sa kanya na hindi natin nakikita na good example. Kaya ang ginagawa ay, ang tawag dyan ay deacon. Pag sinabing deacon, sila yung mga tao na hindi yan masyadong ginagamit sa ibang bagay. Pag sinabing deacon, ibig sabihin yan ay matanda sa pananampalataya sa iglesia. Kaya yan, madali na yan maunawaan pagka ginamit yung deacon at saka elder. Pero pagka bishop at saka elder, minsan hindi natin minsan namamali yung isipan ng mga tao. Kaya yun yung ginagamit. Okay, kung may tanong kayo, isend nyo na lang. At pag-uusapan natin sa susunod na video. At hanggang dyan muna ang ating pag-aaral. Sino ba yung mga officer ng church? Okay? Bye-bye sa inyo.